magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang tanghali po. Ito naman ang babaerong banal, paligerong tapat, Kristiyanong manyakis, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Ayan. So, pag-uusapan natin ang nakaraang eleksyon. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa ng marami. Pero this time kami, mangungupal ng todo. Parang gano'n na nga. Medyo may mga katotohanan na masakit aminin na maraming nagagalit pero may konting preba. Hindi naman siya kasi, hula lang. Okay, may napansin kasi kaming phenomenon. Okay. Pinagtatawanan namin pero masakit. Na, okay, it seems like that the pink wave, the Pinklawan, si Bam, si Kiko, and the Alyansa, those yung mga nanalo, and the Alyansa candidates, nakuha nila, okay, parang merong direct proportionality ang boto nila with the literacy rate. As against the Partido de Peste, yung partido ni Xi Jinping, yan. yung mga tuta ng Incheck, yung PDP Laban, mga nagbebenta ng West Philippine Sea. May indirect proportionality sila with the literacy rate, the functional literacy rate. Ibig sabihin, yung boto nakuha nila, pinakamataas doon sa mababa ang functional literacy. Sa mas marami ang mangmang. Ayan na, sabihin na natin. Sa mas maraming mangmang. Ibig sabihin, ang boto ng Partido de Peste galing sa mga mangmang, ang boto ng Alyansa at ng Pinklawan galing sa mga mulat, nakapag-aral. Nakapag-aral. Yeah. And we have statistics to show for it. Yeah. Ito papakita ni RP. Ito yung statistics na pinakita ni, natatandaan niyo yung presentation ni Gatchalian, ni Senator Gatchalian, na sabi niya marami daw functionally illiterate. Medyo mataas ang functional illiteracy sa Pilipinas. Actually, hindi tayo 90%. Yeah, hindi tayo 90% like we used to believe. Technically daw, according to the PSA, no, basic literacy is 93%. Marunong magbasa, pero hindi yun ang problema natin eh. Hindi naman basic literacy, it's functional literacy. Ibig sabihin, nakakapagbasa ka nga, pero naintindihan mo ba'y binabasa mo? So, yun ang problema natin. And it's not 93.1%. It's actually 70.8%. And even in the presentation, ang sinasabi nila baka doon nasa 60% pa ang functionally literate. Nakakapagbasa, nakakapagsulat, pero naiintindihan din naman nila ang kanilang binabasa at sinusulat. So, nandun tayo sa, ito yung sinasabi natin, nag-aral naman, pero mangmang. Actually, yun ang problema doon eh. Nag-aral naman, nakatapos naman ng yung basic education, yung primary, elementary to high school. Kaya lang, merong dyan nakapag-kolehiyo pa eh. Kaya lang, medyo mangmang kasi naniniwala pa rin sa, and you know, sinasabi dati ni Ka Dennis na mukhang nagmumula sa uri o level ng edukasyon ng mga Pilipino. Nanggagaling sa katangahan. Ayan, pinaganda ko na nga. Okay, sige. Sino ang number 1 na nanalo? Ay PDP Laban, si Bongo. Saan galing ang boto? Kadamihan ang boto ni Senator. Actually, siya. So, titingnan mo lang yung BARM sa Mindanao. 1.5 million votes ang nakuha doon. Total voters, no? 900 plus thousand kay Bongo napunta. Ganong kalakas si Bongo. Ang lakas ng niya, ang lakas ng kanyang ng boto. Sino ang malakas sa BARM? Sa BARM ang malalakas, ayan, si karamihan Rodante Marcoleta who had 56% of the votes
from Mindanao. Yung kung and, gusto yung maalala sino si Rodante Marcoleta, siya yung taong nagsabing katang-isip lamang ang West Philippine Sea. Yan, napakagaling na tao. Tapos alam mo kung sino malakas sa Mindanao? Si Philip Salvador. Gusto nila doon. Nagulat ako doon. Si Philip Mr. Salvador. Depektibo. Bakit, ano sabi niya? Epektibo? Mr. Depektibo, di ba? Yun ang yung sumayaw lang. Sumayaw lang kasi ginaya niya si Bong Revilla, who is also, Bong Revilla had about, actually maraming boto niya galing Palawan at marami din siya nakuha mula sa Mindanao. Yeah, pero hindi katulad ni Rodante Marcoleta talaga. The concentration of votes, ang ipinanalo niya talaga galing Mindanao. Doon talaga nang galing. Kaya, ano ang functional literacy rate? Nasa according dito sa nasa 56%. Ayon dun sa PSA na pinakita ni Gatchalian. All the way to Zamboanga yun Aray, sakit. Yan ang mga lowest. So, nakakuha siya ng pinakamaraming boto dun sa mga taong pinakabobo sa Pilipinas. Masakit sabihin, pero parang ganun Kaya, statistics. What can we do? Yun ang statistics Statistically, sila pinakababang tao sa Pilipinas. 59.3% ang ang functional literacy rate ng Region 9 all the way to the Zamboanga Peninsula. So, diba? Maria Jose. So, wag natin tawagin pinakabobo, pinakamangmang. Masakit din yun, pero... Statistically, yun talaga yun. Statistically sila... Si Defensor Santiago, si Senadora, nabubuhay pa. Kung po pwede lang daw sa kanya, if it were up to her, dapat daw may ITR, may nagbabayad ng buwis para makaboto. Agree ako dyan. Actually, ako agree ako dyan. Dapat, deep down, medyo agree ako dun nagbayad ka, last 2 years mo, meron kang ITR. Pag wala kang ITR ng last 2 years mo, hindi ka pwede bumoto. Kaya lang, syempre, kasi ang pagboboto ay isang karapatan to its citizens. You know why it is not a right? Bakit? Because citizenship is not a right. Oh, that's totoo yan. Citizenship is Kaya, it's not a right sa atin. Yeah. Bakit? Because citizenship sa Pilipinas is by blood. Hindi saan kung pinanganak ka dito, Pilipino ka kaagad, hindi ganun yun. Awa ng Diyos. Hindi siya ginawa. Alam kaya ni Gatchalian yan. Siguro naman, alam na yun, senador yun. Ikaw naman. Bakit? Siyempre, Pilipino sila Late registrant lang, ikaw naman, Nakakalimutang irehistro. Diba? Yun daw sabi niya Natural born ba? Natural born daw, senador Diba sabi, pag senador, dapat natural born. Nakakalimutan lang irehistro, ikaw naman. Ganun Yan ang mga dapat imbestigahan. Parang alam nga nila kung saan nagpaparehistro Pareho yata sila ni ni pangalan nito yung babae, si Alice Go. Hanggang Region 13 ang ano ba yung Region 13? Ito yung Caraga region. Nandun ito yung mga malalakas ang boto nila. Ipe, Bong Revilla hindi masyado. Marcoleta, yan. Yan ang ano ang functional literacy? Ito kasama to sa 50% na so, sinabi ni again, yan yung mga mangmang. Yan yung mga hindi nakapag-aral. Pero nakapag-aral naman. Kaya lang, functional illiterate. Hindi naintindihan siguro ang binabasa. O hindi naaabot ng, tama ba sabihin hindi naaabot ng balita? Bakit sila naaabot ng mga ads? Kung naaabot ka ng ads, naaabot ka ng balita. Di ba? Hindi naaabot ang utak nila. Yun lang. Hindi naaabot. Yun ang masakit doon. Kung naaalala ninyo, sa mga nakakakilala sa akin, noong 2016, ginawan ako ng page ng mga DDS na galit sa akin. Ginawan ako ng page na parody sa galit. Siyempre kasi election nag-aaway-aaway kami noon Hanggang ngayon pa rin naman nag-aaway-aaway. Marami nagpe-friendship over ngayon dahil sa election. But not as bad as when 2028
comes. So, hindi natin alam kung sino patatakbo. Pero, I'm pretty sure, meron yung mga hindi nawawala sa eleksyon yung dark horse na sinasabi. Di ba yung, I'm pretty sure, alam ko kung sino hindi makakatakbo. Sino? Saka. Well, with the numbers of the Senate, ito na, may 20th Congress ka, nakita mo na. Ano ba ang opinion mo ka, Dennis? Ng tao. Yung kilos ng senador. Iba kilos ng senador na alam mong die hard eh. Iba ang kilos ng, parang si Bato. Si Bato? Oh. Bakit si Bato? Because historically, si Bato traidor. Sa tingin mo, ano yan? Ano yan laban dun sa kanyang Sa kanyang amo? Pero wag ka, matagal na silang magkakasama sa Mindanao. So? Hindi naman siya nakaalis sa pagiging pulis kundi dahil sa amo niya. Ang duwag habang buhay duwag. Oo nga, pero ang duwag hindi naman niya papalit ng partido eh. Yan ang pretty sure. Takot niya lang. Pero pagka alam mo kung saan mo pipihit. Well, paano kaya tayo makakaahon sa ganitong sitwasyon, Makakaalis tayo dito yun nga, pinag-uusapan yung dynasties eh. Like yung mga makakapal na mukha na may-ari ng Prime Water. Pero nanalo, no? I wasn't expecting na mananalo siya. Well, kaya mo, saan din ang galing ang boto niya? Let's check. Saan ang galing ang boto ni Camille Villar? Ang boto niya ay nanggaling sa Mindanao. Again. Region 10. Doon din sa mga mababa ang sa mga walang prime water. And doon sa mababa ang functional literacy. And also from Region 2, Quirino, mga ganung probinsya. Again. Bakit? May prime water ba sa Bicol? Wala eh. Ewan ko. Pero wala siyang boto doon. Pero sa Region 2, yun. Malakas siya doon. Pero may prime water. Walang prime water doon, no? Wala, mahina siya sa... Hindi lahat ng Region 2 malakas na. Bagay. Doon siya sa mga bulubuntukin. Tignan mo kung anong probinsya sa Region 2 siya malakas. Yun again, Quirino, Aurora, yun din po mababang. And Samar, malakas siya doon. Mababa rin ang literacy rate ng Samar. Misamis Occidental, they have Cagayan de Oro. But Bukidnon, malakas siya doon. Andun yung mga concentration of her votes. She got more than 41%. Again, Lanao. Again, doon sa functionally illiterate ang populace. Ang sinasabi mo, ka Dennis, talagang ang susi sa tamang pagboto ay edukasyon. Yes. Pero paano mo mababago etong henerasyon na to na hindi na nakikinig kahit ano sabihin mo. Mabot talang 30 anyos hindi na makikinig. There is only one shortcut to that. Genocide? Yung ginawa ni Pol Pot sa Cambodia. Tangina, hindi naman natin pwede gawin yun. Ang gano'n nangyari sa kanila. Their whole country collapsed. Oo nga, but si Pol Pot diba? was the puppet of somebody else. That's the thing. Because there is no other choice. Yeah. You have to wait for them to die out. Wala bang paraan para ma-educate sila? Well, yun talaga yun. I-educate mo talaga. Ang problem nga, yun nga eh. Ang problem din natin with education itself, the educational system. Ang problema sa classrooms, hindi ganun kasimple. No. Oversimplification, yung bibilangin mo na kulang lang tayo ng 160,000 classrooms. We would have to understand yung 160,000 classrooms yan, ilang buildings yan. At so, kung ganun, ilang plots of land ang tinatayuan yan. Walang masyadong problema sa probinsya na libre lupa. Ang problema mo dyan, urban centers like Metro Manila, Metro Cebu. Di ba?
O kasi sa, Baguio. like Makati na lang, huwag na tayo lumayo. Sa Makati lang, shifting na mga bata eh. May morning, may afternoon shift eh. Hindi lang Makati yan. Buong NCR yan. Buong Greater Manila area. Pag sinabi mong Greater Manila area, hindi lang NCR. Isasama mo ang Rizal, isasama mo Cavite, isasama mo ang parts of Batangas, isasama natin ang parts of Bulacan, parts of Pampanga. Okay? Why? Because itong mga outlying towns na to, nakadikit ng Manila, has the same problem as Manila itself. Okay? Kaya nagiging shifting ang mga bata. Alam ba, 3 shifts na ang pasok ng mga bata ngayon? Morning, afternoon, and evening. Mm-hmm. Eh dati, nung tayo mga bata, nag-aaral tayo, half day tayo ng grade 1 to grade 4, full day tayo ng grade 5 hanggang matapos ng high afternoon. Parang kang pumasok sa opisina. Oo. Di ba? So, you get everything. Mm-hmm. Tapos, ano-ano ang klase ng education na natututunan mo? You get functional literacy. So, now, dahil kulang ang classroom natin, pinuputol ang oras ng mga estudyante sa classroom, napuputol ang curriculum. So, nag-suffer ang curriculum. Iniiksian kasi nga sinishift. Iniiksian, okay? So, nagiging komplikado ang problem. So, ang problema naman, hindi ganun kasimple magtayo ng classroom. Ito yan. Because we'd have to find land, lalo na sa mga urban centers, para matatayuan ng building, para matayuan ng classroom. And 160,000 classroom is not such a simple matter. No, it is not. Magastos. Huwag na lang gastos. Yung sa bulalagay. Okay, eto pa. And that problem is not static. Yeah. It changes. Kasi it changes every year. Bakit? Kasi every year may population growth eh. Oh, tsaka may gumagraduate. Di, May parami ng parami. gumagraduate. Merong, hindi yung gumagraduate. Merong ipinapanganak na mas marami. So, you'd have to understand na yung 160,000 classroom problem ngayon, hindi yan ang problem mo next year. Mm-hmm. So, pagka sinagot mo yung problem, kung sa tingin mo yung 160,000, pagka binugbog mo, talagang tinutukan mo lang ng construction, gaano katagal bago mapunuan? 10 years? Dapat, ang sinasagot mo sa 10 years, hindi 160,000. Should be more than Pero that. ang population growth mo by 10 years hence. Nako. Baka 10 years from now, hindi 160,000 ang klase na kailangan mo. Hindi lang. Baka 200 na. So, dapat yung 10 years from now, 200 classrooms ang tinatayo mo. Baka dumoble Para na by yun. the time matapos mo yung 200,000 classrooms, wala kang problema sa classrooms. So, yung population mo nakahabol. 1. That is with regards to classrooms pa lang. That's just the infrastructure issue. Infrastructural issue. Second, curriculum to think. A person's ability to think. Critical thinking. Critical thinking doesn't have anything to do with technology. It has to do with how he sees a problem. Yung abstract reasoning. But these things... It is abstract reasoning that has suffered. Yeah, but these things, they will have to learn on their own. Hindi mo sila pwedeng turuan ng... Okay, ang abstract reasoning natuturo mo by teaching basic liberal arts. Meron ba sila hindi na ibibigay sa mga subjects na yan? Kasi kulang na sa oras eh. Dahil nag-compound ang problem doon sa dahil hindi na sila maghapon na sa eskwelahan. Oo. Di ba? Nagkukulang na yung turo. Nagkukulang na yung turo. Okay. Tapos, okay, doon sa technological problem, okay, eto ngayon ang problem dyan. Sino ang mga teachers ngayon? Anong generation? Millennials ang pinakabata, mga teachers. Ang mga school administrators, kung hindi Gen Xers, Gen Y. Yeah. Diba? Gen Y. Ano ang problem niyan, tatlong yan?
And these are digital immigrants. So Yes. they're not natives. Samantalang, ang estudyante, tech natives. Yeah. And the only way to do that is we have to wait for the kids now to become teachers themselves. And the only thing we can really arm them with is to give them the ability to think for themselves. Para pagka sila na ang nasa pwesto natin, yun din ang tinuturo nila sa mga bata. Dahil kung ang pag-uusapan technology, hindi rin nila kayang ituro doon sa mga bata yung technology na alam ng mga bata. The same way with us. Hindi natin kayang ituro ang technology na alam ng mga mas bata sa atin. Totoo naman yan. Okay. Then, ito pa isang problema natin. Now, this one, ito ang pinakamasakit sa lahat. Human resource problem. Well, okay. Actually, yung sinabi ko, yung problema, human resource problem yan. That is one of the two major human resource problems sa atin. One is yung age ng administrator and teachers and yung kung ano yung alam nila about technology and yung kung ano alam ng mga bata. Second is, okay, ito ang naging epekto. Remember yung dati dinidiscuss ko na ang naging problema natin with education ang unang-una is that yung decision ng National Book Review Board. Oh yeah, ginawang appealable to the secretary. Okay. That problem has also compounded many times over. Okay. Kasi Napasukan ng corruption. Ganito, yung mga libro noon, mahihigpit noon. So noon, tama ang grammar, tama ang syllabus, tama ang curriculum. Eh dahil may lagayan system na ngayon, mali na ang curriculum, mali ang grammar, mali ang syllabus, mali lahat. So, ibig sabihin, yung mga teacher ngayon, sila yung mga estudyante noong 1990s. Oo. So, sila yung natuto ng mali. Kasi sila yung bata noon na ang tinuro sa kanilang textbook, mali. So, yung maling textbook na tinuturo noon, mali pa rin ngayon. Like, remember yung a perfect example, yung librong nilimbag ni Sarah. Isang kaibigan? Ang mabuting kaibigan ba yun? Isang kaibigan? Mabuting kaibigan. Ganun, no. Yung ibon na nakatira sa puno ng hindi mo siya nagsulat nun. Banahaw. Oh. Walang puno ng banahaw. Merong puno ng anahaw, merong bundok ng banahaw. See it yan. Why was it that nobody was able to see that mistake? Because nobody knew. Nobody cared. Because even the editors, even the proofreaders did not know. O baka sabi lang ni Sarah, huwag nyo na i-edit yan. Hindi. Pwede ba yun? Ipiprint ba yun? Gano'n kasimple? See? And that has... Okay. Pag tinignan mo lahat ng mga libro sa elementary, maraming gano'n. And you cannot... Okay? Dahil bata ang nag-aaral at tinuro sa kanila gano'n. Alam niya, dahil yun din ang alam ng teacher. At yung teacher, yun din na pag-aralan nung siya yung bata. Mali din ang alam niya. Diba? Mali ang stock knowledge ng teacher, kaya mali rin ang tinuturo niya sa bata. Mali ang stock knowledge ng bata. I would agree. Ang dami kong kilala dyan na English teachers na their English is terrible. See, these are required readings for us when we were children. Yeah. And that is the reason why we have to read literature. Because we learn proper language. And not only that, we also learn history through literature. We learn history through literature. We also learn how to think
properly, how to think for ourselves. Critical thinking. Critical thinking. You actually Oh. get that by reading. Yun lang, the act of reading these days. I don't know if children still read. Parang hindi. Di ba bakit? Utangin naman, Wala namang madali sa libro kanya eh. mag-TikTok. Oh. Di ba? Ayan, katulad yan. Yung dinidiscuss natin nung simula, yung functional literacy. It is also from those provinces. Puta, pag tingnan mo, doon sa mga probinsya ngayon, maraming naguhubad sa TikTok. Gusto ko maging Aliana motovlogger. Yan. Mga pangarap ng mga bata. Oh, yan. Tangina ka, magnakaw ka ng motor. Yung ganun. Suspindi lisensya mo. Oh. Hindi, alam mo, nakikita ng mga bata. Sino ba yung vlogger na si Kong TV, nasa Solid North Ads? May mga tumatakbong politicians just because they were famous online. So, all the wrong examples in life eh. Ayun, tangina, lagapak. Tangina, si Diwata, umiiyak. Nasaan daw yung mga million ng followers? Gago, followers yun. Putangina mo, hindi botante yun. Baka hindi pa nga botante yung mga follower na yan eh. Diba? Hindi, ang funny dyan is that, alam mo, we always joke about it, na he was so, si Diwata, proud na proud, fourth nominee, tatlo lang ang silya, assuming pa yan na more than, maka 6% ka, maging top ka, saka ka lang mabibigyan ng 3 silya, saan ka uupo pang-4 ka nga. Pagka namatay yung first nominee. Pag namatay, mukha namang healthy pa ewan ko doon. But ang alam ko, meron silang disqualification charge, tapos parang nawala, hindi naman ata nasagot yun eh. Kaya, everybody thought umatras na sila. Ay, nako. Sila lang ata may alam na tumatakbo sila. Oh. Parang si Victor Neri tumatakbo pala. Nalaman ko na lang nung araw ng eleksyon. Tuwan-tuwa ako sa Lola eh. Nagre-reklamo eh. Bakit daw puro Luis Campos at Nancy Binay lang ang nakikita eh? Bakit wala daw Vico Soto eh? Lola, maliho kayo ng lunsod. No. Ewan ko ba. Pero, well, alam mo, okay. on a lighter note, no? Marami namang bumotong na maayos. Like, nakapasok si Kiko, nakapasok si Bam. Yun yung sinasabi mong tahimik pinglawan vote. Pumasok naman. Okay. Yan ngayon, yung pagtinignan mo, yan yung functionally literate regions. Yeah, 4A. So, if you look at it, 4A, NCR, 4E, NCR, Region 3. Medyo, diba? Malakas si, si Marcoleta sa Region 3, so. Pero, more or less. Region 3 kasi marami squatter eh. May halo. Halo nga yan, Nandiyan ang Pampanga, nandiyan ang Bulacan, so. Sa Bulacan lang, maraming mangmang. I should know, tigarong kami. Hindi, tsaka maraming pogo sa Pampanga. Oo, pogo. Oo. Pero nandiyan pa ba sila? Di ba wala na? Well, hindi. Pero nandun pa rin yung doon galing. Sabagay, bumoto ka ba naman ng Inchik as your mayor? Parang, yun? Ay, nako. Anyways, tayo ay matatapos sa ating 30 minutos, So, pag-uusapan na natin yung kay Laila. Mabanggitin natin yung kay Laila. Ang sabi, ang sabi ng balita, sabi ng parang gustong baliktarin ng Court of Appeals? Okay. Ano ba yung tamang salita doon? Ang nagsasabi lang niyan, si Sal Panelo. Si Sal Panelo lang ba nagsasabi niyan? Oo, he should do better. Okay. What the Supreme Court did, what the Court of Appeals did, okay, was it remanded the decision back to the RTC of Muntinlupa. Pina-explain sa kanila ng maigi yung decision bakit nila dinismiss. Okay. Kasi, it was not clear sa decision yung basis for dismissal. Tama naman yung sinabi ng lawyers ni De Lima na yung decision, yung basis, makikita mo sa records. You have to read the records. Okay. Babasahin mo yung records ng yung records, yung transcript ng kaso. Hearing
para malaman mo kung ano yung basis. Ang sabi ng CA, hindi ganon. Dapat part ng dispositive portion yan. Which means? Dapat part ng decision, paliwanag. Para hindi na kailangan bumalik sa records para malaman kung bakit dinismiss. So yun lang yun. Okay, hindi ibinabalik yung buong kaso sa RTC pinasusulat lang uli sa RTC yung decision. So hindi naman siya sinasabi lang. So hindi babalik sa kulungan si ano? Hindi nga i-retry yung kaso pinasusulat lang uli yung decision. Bakit ganun mga sinasabi ni Panelo? Kesyo na ano daw? Wala lang. Totoo ba na ano? Kasi nagtaka ka pa kay Tuko. Hindi kasi unang-una if this is a related matter, in my head it is related. Si Martin Romualdez ang nag-alok kay Shell Jokno tsaka kay De Lima. Okay. Hindi ganun ka-simple maglabas ng decision. Puta, kahapon sinabing part kayo ng prosecution, ngayon maglalabas ng decision yung yung CA. So matagal na nila iniluluto yan? Matagal na yan. Tangina, hindi lang 2 linggo yan. Ang tagal kaya mag-pen yung ganyang desisyon. I see. So hindi yan naisip nila kahapon lang? After mag-pen yan, tangina mga nakababad pa yan sa clerk ng mga 1-2 linggo bago i-release. Wow. So hindi ito pinlano para ikulong ulit si De Lima. Yan ang mga teorya ng mga tao. O para hindi siya maproklama. Walang ganon. Matagal na yan, putang ina, ngayon lang nabasa yung release. So this is just parang just part of the process. Hindi naman makukulong si De Lima. Okay. Double jet na yun pagka ganun. Hindi nga kayang putang ina i-retry yung kasong yan. Hindi naman kasi na-dismiss ko. Oo, dismissed. At saka, wala naman talaga kasalanan yung tao Inimbento lang yun Alam naman natin lahat yun Whether may kasalanan siya o wala, that is for the courts to decide. But the point there is, na-dismiss. Oo. So ganyang na-dismiss, putang ina, hindi basta-basta. Saan ba nakulong si De Lima? Hindi naman siya kinulong sa Muntinlupa, di ba? Sa Krame. All these years, sa Krame lang pala siya nilagay? So parang nga talagang custody lang, Oo. Custody talaga. Yung kung saan nakulong siya, si Jinggoy, doon din. Doon lang din. Interesting. Okay. Well, that's good kasi ako iniintay ko yung may dalawang mahusay na abogado na pumalit. I think it's an upgrade sa si Shell Jokno at si De Lima ang pumalit. Oo naman. Yung sa dalawa. Di na law school. Saka puta talagang litigation lawyer na talagang may track record. Saka dating SOJ, medyo mabigat-bigat. Well, San Beda si di ba? Si De Lima and si Shell Jokno ba from Ateneo Law ba siya? UP Law. Pero siya ang dean ng Lasal FU. Dean pala siya. Magaling. Yan, yung nandyan sa yung nasa tapat ng bahay niya. Oo. Talaga siya pala. Kala ko si Mel Santa Maria. Hindi, after ni Mel siya. I see. Siya yung nakita ko. Si Mel Santa Maria, akong picture Kasi si Mel ang una. I see. Ito College of Law sa tapat namin ng FEU. Hindi mo rin naman matatawaran yung mga abogado dyan. Napakamahal ng tuition fee dyan. Ang mga abogado siya, yung prof dyan, yung mga prof din sa Ateneo. Namirata lang naman sa Ateneo yan, saka saan. Ateneo, FEU, saka UP. Ay, di magagaling ang mga law students nila. Mukhang marami sila. 90 daw. 90 daw. Mukhang marami sila. Di parte. Kasi putang ina, lahat sila talang taluga.
Diba? Eh di masaya sa aeroplano, marami kang kausap. Private diba? plane. Paano kayo nag-field trip? Nung mga bata field kayo, trip, diba? di ba? Punta tayo Isang ng bus Magnolia. kayo, wala na nga lang uwian. Ayun. Yun lang. Di kayo uwi. Nag-field trip kayo sa Netherlands, wala nga lang uwian. Oo. One-way ticket yun eh. Yeah, 'di ba? Isa lang yung doon sa sa pag-alis niyo, isa lang ang uuwi yung kaklase niyo nauna. 'Di ba? Si Harry Roque, siya lang ang uuwi. Teka. Kasi may kaso na siya dito. Pwede na daw palang cancelahin ang passport niya, but the court needs to order his passport to be canceled. Pag walang order ng korte, hindi pa makakancel yung passport niya. Pero ang chismis, ito naman ay chismis lang, bumili daw ng passport from another country kasi may mga bansa daw na binibenta ang passport and it's legal. Kaya daw siya nakabiyahe ng The Hague. Posibleng ganun. Cancelin mo yung passport, tapos sabihin nyo, may kaso yan, pauwiin yan dito, deport mo. Gagamitin daw nila ang tulong ng Interpol. Anong Interpol? Sabi. Diba? Mag-i-issue lang ang wagan to Paris, dadamputin yun. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Dubai pa rin ba? Netherlands. Doon siya hihingi ng asylum para malamig. No, nakahingi na siya ng asylum. Hindi naman siya bibigyan. Ang isasagot lang doon is, wala namang political persecution siya. Ng kaso niya, qualified human trafficking. Human trafficking. Oo. Puta, ang mga ang European countries galit na galit sa human trafficking cases. Oo. The Europeans yun lang mo hate despots and their minions. He's been trading in human flesh. Yeah. Diba? Yeah. Puta, kung ako sa kanila, isama ba niya? This is a pedophile. Bakit? Hindi naman underage si Mr. Supranational Tangina, di maghanap sila ng 17 anos. Meron yan. Umuwi ka na bakla. Parod ko yun eh. Tawa ko tao. Umuwi ka na bakla. Well, time for him to come home. Siguro, yun lang. Yun lang ang uuwi. Yung isang kaklase nila. At yung isang kaklase nila uuwi. Oo. Lahat sila. Nauna na eh. Oo. Nauna na. Nauna na sa field trip. Tapos na. Next batch. Anyways, ayan, at dito natatapos ang ating mahigit sa kalahating oras. Interesting yun, pero medyo masakit yung mga sinabi mo, pero mukhang totoo. So, tungkol sa kamangmangan ng ating kababayan, sana magbago pa, sana turuan na lang natin ang sarili natin, makapag-isip-isip tayo. Eventually, magbabago yan. Pag nagbago yung statistics. But as it is, numbers don't lie. No, ayun ang statistics. Totoo naman. Then, that yung kandidato ng Partido de Peste, mga nanalo, they got most of their votes from those who are functionally illiterate. Alam mo, ito masasabi ko sa iyo. Alam mo ka, Dennis, ito sisiguraduhin ko sa iyo. Bubugbugin tayo ng mura sa comment section. Sanay na sanay ako. Gano'n naman talaga yun. Gagalit na naman sila. Numbers don't lie. There seems to be an indirect proportionality. There is. Diba? The indirect proportionality with regards to the number of the votes garnered and functional literacy. Yeah. Of the people who voted. Kaya gusto nilang ko pa yan. Tawag dito? I-linear regression analysis ko pa yan. Pwede naman. Okay na yung maiintindihan nyo pa ba yun? Nakakapagbasa nga na functionally illiterate nga kayo. Hindi nga naiintindihan ang binabasa, dadagdagan mo pa ng analysis, di wag na, di ba? Baka naman po tayo mahina lang sila sa English. Baka naman statistics nakakaintindi. Nako. Pagbibigyan ko, i-compute to. Di bali na. Ako di ko maintindihan yun eh. Okay na sa akin yung yung PSA. Okay na sa akin ang resulta ng PSA. Okay na ako dun. At yan, nagtatapos. Okay. Medyo napasarap ng kwentuhan. Maraming salamat po sa panonood. Ako po si RP Lazaro. Ito naman po ang komentaristang kupal na nangungupal na naman. Maraming salamat. Mabalos. Thank you.